kulang na kulang yung sahod ko para sa pamilya ko. Kailangan kong kumita ng pera. Kailangan ko ng kwarta. Pwede ba ako mag-resell? Doon palang struggle na ako eh. Alam natin na maraming tao ang gustong kumita online, pero nahihiya silang magbenta or gumawa ng content. Ano yung realization mo na nakatulong sa'yo para makapag-start ka? Ako kasi ay nagbabasar po ako. So, wala pang KMCC, wala pang pandemic, wala pang TikTok, wala pang community na matututo ako. Ang realization ay pumasok nung nagka-pandemic na. Paano na to? Magpo-pull out na ako sa bazaar. Saan ko na ibebenta? Wala na akong hiya na i-post to. Pero yung mukha, like, ano na to? Magagawa na ako ng page. So, wala na talaga akong hiya. Like, hiya na iisipin ko na baka anong i-comment ng tao. Wala, kailangan kong kumita ng pera. Kailangan ko ng kwarta. Dami kong bayarin. So, hugot ko na wala naman akong inapakang tao. Hindi naman ako magnanakaw. Kundi, i-live ko lang tong products ko na to. So, nagla-live selling na talaga ako. Doon ako nag-umpisa na ang hugot ay para kumita. Para may pambayad sa bills. Para may ipon. So, that's it. Mawawala ang hiya mo pagka meron ka ng kailangan talaga eh. Yun. Nakarelate ako dun sa part na yun. Dadaan talaga tayo dun sa part ng buhay natin na teka, walang-wala na eh. Kagaya nga nung pandemic, di ba? Kailangan mong gumawa ng another step, another move. So para sa'yo, Miss Yang, ano yung naging realization mo na nakatulong sa'yo? Thank you, Miss Mitch. Sa akin ay gusto kong makalpas dun sa, ayoko nang kumain ng ganito. Kasi dumating kasi ako sa point na umiiyak ako, promise. Hindi siguro, hindi alam yan ng mga kasama ko sa trabaho, na lagi ko silang tinatanggihan. Ngayon malalaman na nila na kung bakit ko sila tinatanggihan na kapag naaya nila ako na lumabas, tara, kain naman tayo sa ganito. Sige, nagda-diet ako. Alam mo yung ganun? Pero nag-gym talaga ako. Pero free kasi yung gym doon. So, ang lagi kong reason is nagda-diet ako. Pero, sa totoo lang, kulang na kulang yung sahod ko para sa pamilya. Kasi umalis ako ng bansa, 4 months old yung anak ko, yung bunso. So, ang dami niyang kailangan. Takot kasi ako dun sa part na hindi ko maibigay yung pangangailangan niya. Kaya umalis ako kaagad. Pero, sa laki ng placement fee, so, baon ka talaga. Talagang silang mo yung ATM mo kasi uso doon ng sanlaan eh. Nakasanla yung ATM ko, ang binabayaran ko lang puro interest. Kasi kailangan kong magpadala sa Pilipinas. So, parang drain na drain ako. Dumating ako sa point na umiiyak ako sa asawa ko na sabi ko, eto lang yung pagkain ko. Isang kanin at saka isang itlog na nilaga. Yung kanin na naka-plastic, meron kasi kami yung dorm namin, lang siya bed space na meron kami mga korti-kortina, mga ganon. So, nandun ako sa loob, hindi ako nakikita, kakain ako ng kanin, tsaka yung itlog na nilaga, tapos may asin ka na, o kaya yung may binili kasi ako na yung pantaktak, which is hindi pala maganda sa health. Tinataktakan ko na lang para may lasa, kakainin ko na. So, naiyak ako dun sa part na yun na hindi ko to naranasan dun sa mga ibang abroad ko kasi hindi naman ganon. Although yung sa umpisa ng mga abroad natin is talagang struggle ka pero nagiging okay ka eh. Pero dun sa part na yon, ilang taon na, nakakalahati na ako ng 8 years ako dun eh. So nakakalahati na ako, ganun pa rin yung estado. Sabi ko, hindi pwede ka ako maging ganito. Paano ako makakaipon? Paano naman yung plano na uuwi na ako para makasama ko yung anak ko kung ganito palagi na hindi ko nga makukuha yung ATM ko. Although 'di ba sabi ko nagawa ko dati, ni hindi ko maisip na paano yung ginawa ko dati para magawa ko siya ulit ngayon. Mabalik yung pagiging mahiyain mo kaya sabi ko sa sarili ko, hindi pwede. Kailangan ko tong gawin. Iniisip ko lang siguro yon na hindi ko kaya, pero alam ko kaya ko to kasi nagawa ko to dati. So, trinay ko, ilang beses akong nag-attempt na, may message ko na ba? Yung ganun. Mamaya hindi muna. Nahiya ako. Alam mo yung pakikipag-usap pa lang sa kanya na pwede ba ako mag-resell? Doon pa lang struggle na ako eh. Yung ganun. Pwede ba? Pero ang laki nang naitulong sa akin nung taong yun na natuto ako na magbenta na kahit yung walang puhunan na tinatawag, doon ko nagamit. Wala akong puhunan kaya ako nakarating dito sa Paris kasi yung mga kinita ko doon, eto yung bunga niya. At nakapagtayo kami ng business sa Pinas, 'di ba? Yun yung bunga nung diskarte na tanggalin mo yung pagiging mahiyain mo, magbenta ka nung kung ano-ano, kahit ano diyan ibenta mo. So lahat talaga yun ginawa ko. Lahat ng makita ko na pwede kong ibenta hanggang sa dumating ako sa point na nagkaroon ako ng supplier na Taiwanese na binibigyan niya ako ng term na 30 days, okay, minsan lumalagpas siya ng pangalawang buwan na, hindi pa rin niya kinukuha yung puhunan, so napapaikot ko siya na napapaikot. So doon ko nakuha yung nakapag-ipon kami nung kaibigan ko na pinang-open namin ng business namin sa Pinas at ginamit namin papunta dito.
So masasabi ko talaga na yung sinasabing walang puhunan, kaya, nasa sayo, nasa brain mo lang talaga na sinasabi niya na, uy, hindi mo yan kaya, wag mong gawin yan. Pero nandun din siya, kailangan mong labanan eh. Lalabanan mo lang yung ano na, kaya ko to, kaya ko to. Sinasabi mo lang, meron kasi tayong, di ba, angel, tsaka ano, may ganun. Meron ganun, kaya mo yan. Tapos sasabihin naman ng isa, hindi mo kaya yan. Yung ganun. So, kailangan mo labanan, ano ba talaga yung goal mo? Ano ba talaga yung gusto mong mangyari sa buhay mo, sa buhay nyo? Yun yung realization ko kung bakit ginawa ko siya na kaya ko to. Kaya ko nagawa. Kaya mo yan. Kaya sabi ko nga, kaya natin. Walang hindi kaya, basta gusto mo. Yun yung para sa akin. So, kailangan lang talaga natin na ma-realize sa sarili natin na ano ba yung makakapagpagalaw sa atin para maumpisahan natin yung bagay na yun. Mm-mm. So, I'm sure sa mga viewers dyan na nakikinig sa atin, kung meron kayong mga struggle na hindi nyo maumpisa-umpisahan, mapupush din kayo kasi marirealize nyo na dapat yung gawin talaga yung bagay na nagsisumiksik sa isip mo. Hindi kayo mapatulog-tulog kasi kailangan mong ibuksan. Kailangan mong i-execute yung idea na hindi nagpapatulog sa'yo. Huwag sana siyang manatili na ideas lang siya. Mm-mm. Sana mailabas, ma-execute para mas marami pang tao makakita at makarinig din ng mga boses na kailangan lang talagang makapag-umpisa. So, my third question. So, sa tingin mo, bakit importante ang practice at exposure pagdating sa communication, lalo na kung nasa affiliate marketing ka?